Totoo ba na binigyan siya ng bahay at kotse ni Manny? At kung suportado pala siya ng isa sa pinakamayaman sa bansa, bakit tila nakikita pa rin si Eman na naninirahan sa isang simpleng bahay? Sa kwento na ito, ibubunyag natin ang katotohanang mas malalim pa sa material na suporta. Siya ang tinaguriang Piolo Pacquiao, ang kamukha ni Piolo Pascual at anak ng pambansang Kamau Manny Pacquiao. Sa likod ng bansag, siya ang aktor at boksingerong may maamong mukha na nagbigay inspirasyon sa marami. Pero bago ang kasikatan at pagkilala, isang malaking tanong ang gumugulo sa isip ng lahat na patuloy na sinasagot ni Eman sa bawat interview. Alamin natin kung ano ang malaking regalo na inialok ni Manny sa kanyang anak at kung bakit hindi ito tinanggap ni Eman. Isang desisyon na nagpakilala sa kanyang tunay na pagkatao. Higit pa sa pera at kasikatan, tuklasin natin ang kwento ng batang tinalikuran, ang karangyaan para sundan ang yapak ng isang alamat. Balikan natin ang simula. Si Eman Bacosa ay anak ni Manny Pacquiao sa dating karelasyon nitong si Joanna Bacosa. Tinatawag siya ng ilan na anak sa labas o anak sa ibang babae ni Manny. At matagal itong naging usap-usapan sa publiko. Lumantad noon si Joanna at isinapubliko ang kanilang relasyon, ngunit tila nagkaroon ng distance at hindi agad kinilala ni Manny ang bata. Hinamon pa noon si Manny na sumailalim sa DNA test, ngunit tila binaliwala niya ito at nagpatuloy ang buhay ng magkahiwalay. Ngayon na malaki na si Eman, makikita natin na tila sobrang magkalapit na sila. Tila bumabawi si Manny sa matagal na panahong nawala. Hindi lang niya tinuruan si Eman sa pagboboksing, kundi personal pa niyang pinangasiwaan ang proseso. Pinalakad din agad na mai-transfer ang apelyido upang opisyal na magamit ni Eman ang apelyidong Pacquiao. Madalas na silang magkasama sa training at mga public appearance. Dumating ang pagkilala kahit huli na. Bago ang lahat ng iyon, hindi naging madali ang buhay ni Eman. Hindi niya nakasama ang kaniyang ama, ang pinakamagaling na boksingero sa buong mundo, at dumanas siya ng matinding pagsubok sa loob ng bahay. Palagi siyang binubugbog ng kaniyang mga kalaro dahil sa identity niya. Mas masaklap pa, sinasaktan din siya ng kaniyang unang stepfather. Sa sarili niyang tahanan, hindi siya ligtas. Kahit nagtatrabaho sa Japan, ang kaniyang ina, halos hindi niya matikman ang sustento. Minsan, halos mamatay siya sa gutom dahil hindi ito ibinibigay ng kaniyang unang stepfather na puno raw ng bisyo. Pati sa paaralan, binugbog siya nang malaman ng iba na anak siya ni Manny. Marami ang hindi naniwala at kinutya pa siya. Sa kabila ng lahat, pinili ni Eman na magpakumbaba. Tinuruan siya ng kaniyang ina ng pagmamahal at takot sa Diyos. Mga aral na bumuo sa kaniyang pagkatao. Pagkatapos ng dilim, may dumating na bagong yugto. Naghiwalay ang kaniyang ina sa unang stepfather at nag-asawa ulit. Ang bagong stepfather ni Eman ay totoong sumuporta sa kaniya at tinuring siyang tunay na anak. Parang bumawi ang panahon. Lumipat sila sa Japan kung saan mas napalalim niya ang kaniyang hilig sa boxing. Parang tadhana ang nagtulak. Pagbalik niya sa Pilipinas, dala ang kaniyang skill sa boxing. Muli niyang hinanap ang kaniyang ama. Nang makita siya, marami ang nagulat. Kamukhang-kamukha niya, si Manny, at pati ang tapang at puso nito ay tila minanan niya. Gusto niyang sundan ang yapak ng ama sa ring. Ngayon balikan natin ang tanong. Totoo ba na binigyan siya ng bahay at kotse? Ayon kay Eman, hindi nabanggit na binigyan siya ni Manny ng ganoong mga bagay. Pero may mas malaking alok si Manny. Gusto niya sanang papuntahin si Eman sa Estados Unidos para doon mag-aral at tumira. Isang napakalaking oportunidad, pero hindi pumayag si Eman. Kaya sa kabila ng yaman ng kaniyang ama, nananatili siyang nakatira sa simpleng bahay. Ang laman ng kaniyang puso ay hindi pera kundi ang pagboboksing. Pangarap niyang sundan ang yapak ni Manny. Hindi man niya kayang higitan ang 8 division record, pangarap niya ang kahit 5 division. Ayaw ni Manny na magboxing siya dahil alam niya ang hirap, ngunit sagot ni Eman, "Dun ako masaya at iyon ang nagbibigay ng kahulugan sa akin." Lumaki siyang mahirap
kaya ang gusto niyang patunayan ay mas higit pa sa pera at kasikatan. Kamakailan lang, nanalo siya sa isang professional event. At bukod sa talento, pinagkalooban din siya ng magandang mukha, kaya nag-viral, at tinawag na Piolo Pacquiao, ang mukhang malakombinasyon ni Manny at Piolo Pascual. Ang kwento ni Emman ay patunay na ang tunay na halaga ay wala sa yaman, kundi sa pagkakakilanlan at pagtupad sa pangarap. Ikaw humahanga ka rin ba sa kwento ni Emman mula sa kaniyang pag-uugali talento hanggang sa kaniyang kagwapuhan? At syempre, ang tanong ng bayan, sino nga ba ang gusto niyang ligawan sa showbiz na nagsisimula sa letrang J? Malalaman natin iyon sa susunod na update.